Bago natin simula ng kwento, ay huwag niyong skipan ng ads ang ating mga video. Yun lang. Maraming salamat. Simula na natin to. Pagdating nila sa bahay ng ama niya, agad naman nilang nasilayan si Mayok na nakaupo sa balkonahe. Kuya, Tay, saan kayo nagpunta? Kanina pa kayong hinahanap ni Inay dahil napakatagal niyong nawala. Tanong ng kapatid niya. Ganun ba? May mahalagang bagay lang kaming tinungo doon eh. Sige, papuntahan na namin siya si Inay. Batid rin namin kanina pa kami nitong hinahanap eh. Sagot naman ni Nuli. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman nilang pinasok ang loob ng silid upang matingnan ang kalagayan ng kanyang ina. Nang masipat nilang nasa maayos naman itong sitwasyon, agad namang sinabihan ni Nuli ang kanyang ama na ayos na ito. At sinabi nila ang mga gagawin nila sa mga mambabarang. Pero sinabihan nila itong huwag munang magtrabaho sa palayan hanggat hindi pa nila nalilipol ang mga demonyong yon. Nang makabalik na sila sa tambayan, agad namang isinagawa ni Nuli ang mga kulungan ng mga alaga niya na galing pa kay Umar. Habang abala sila sa mga gawain, patuloy naman ang kanilang pag-aantay ng pagkakataon para umatake sa mga kalaban nilang mambabarang. Magaman alam na nila ang insaktong kinaroroonan ng mga kalaban, nanatili pa rin silang naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinabi kasi nila noon ni Manong Duming na hindi nila maaring lusubin ang pugad ng mga mambabarang sa kalagitnaan ng linggo ng pagbabago ng buwan. Yun kasi ang panahon na lumalakas ang mga ito na kahit ang kagaya ni Mang Carpio, mahihirapan itong puksain ang mga yon. Dagdag pa nila Manong Duming na kahit sila ay sukdula na ang kapangyarihan, hindi pa rin sila maging makampante sa lahat ng nilalang na kanilang makakalaban. Sa pagtatapos ng linggo, walang kaalam-alam ang mga mambabarang sa grupo nila Nuli na papalapit na sa kanilang pinagpupugaran. Halos milya-milya din ang kanilang binagtas noon mapuntahan lamang ang lugar na itinuro ng dalopaho nitong si Manong Duming. Nang marating nila ang lugar na yon, maigi nilang pinag-aralan at pinagmasdan ang lugar na yon. Ninais nilang pumasok sa lugar na yon bilang mga ordinaryong tao na sa gayoy magawa nilang makita ang lahat na mambabarang na naroon. Habang naglalakad sila Nuli, panakanaka na ang pagsalubong nila sa mga magsasaka na merong dala-dalang mga kalabaw. Kahit ikinubli ng mga ito ang kanilang mga presensya sa kanilang katawan, hindi pa rin nila ito magagawang maitago sa apat na mga antingero at ermitanyo. Pagdating nila sa loob ng baryo, sinalubong sila sa nagpakilalang pinuno ng lugar na yon. Sa pagkakatanda ni Nuli, isang matandang babae at dalawang kasamang dalaga ang sumalubong sa kanila. Nakatalukbong ang mga ito ng mga balabal sa kanilang ulo na siyang nagtatago ng kanilang pagkakilanlan. Habang pinagmasdan nila Nuli ang matandang yon, panay naman ang pagmamasid nila Mang Carpio at itong si Manong Duming sa buong paligid. Napapansin kasi nilang pinagtitinginan sila ng mga taga-baryo na para bang meron silang nagagawang hindi kaya-aya sa mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas
inimbitahan sila ng matandang babae na tumungo sa tindahan para makapagkape. Siyempre, bilang nagpapanggap noon sila Manong Duming, hindi sila tumanggi. Nang madapon na sila sa karenderya, sinabihan silang kumain ng anong nais nilang kainin upang magkaroon ng laman ang kanilang mga sikmura. Subalit, dahil alam nilang mapanganib ang baryong yun, patuloy pa rin silang tumatanggi sa alok ng mga ito sa kanilang apat. Ilang minuto pa ang lumipas, tinanong sila ng matanda kung ano ang pakay nila sa lugar. Bale, nagpalusot naman sila Noli bilang manlalakbay upang hindi sila mapaghinalaan ng mga ito sa kanilang totoong pakay. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, muli silang tinanong ng matanda kung magpatuloy pa rin ba sila sa lugar na yon. Nang marinig naman ito nila Noli, wala namang pagdadalawang isip sila ng sumang-ayon dito. Sa kadahilanang yun ang kanilang pagkakataon upang mapagmasdan ang buong baryo. Oh, sige iho. Kung nais nyo talagang manatili rito, wala namang problema. Halina kayo. Ipakita ko sa inyo ang inyong tutuluyan. Wika ng matanda pagtayo nito. Nang marinig naman yun nila Noli, dali-dali naman silang sumunod ng walang pag-alinlangan. Habang nakasagsagan sila ng paglalakad, pansin pa rin nila ang pagsisitingina ng ilang mambabarang na naroon sa lugar. Habang nagpapahinga noon sila Noli, may naririnig na silang pag-uusap sa labas ng kubo. Hinayaan lang naman nila ito dahil alam nila sa kanilang mga sarili na tapos na ang panahon ng kataasan ng kapangyarihan ng mga mambabarang. Kampante na sila nito. Hindi na sila magagawang matalo sa kahit na anong aspeto ng pakipaglaban. Duming, wala ka bang naamoy sa matandang yon? Tanong ni Mang Carpio. Naamoy ko sa kanya ang dugo ng aswang na pilit na nagkukubli. Sagot naman ni Manong Duming kay Mang Carpio. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, dahan-dahan naman nilang sinilip ang buong paligid upang magawa nilang makita ang kasalukuyang nangyayari sa labas ng baryo. Pagsipat ni Danilo, nasipat nilang may mga taong nagsikumpulan sa gilid ng daan kung saan naroon ang kanilang kubo. Magaman hindi nagpahalata ang mga mambabarang sa kanilang mga ginawa, ramdam na ramdam nila ang pagmamasid nito sa kanila. Makalipas ang mga minuto, nakaramdam naman sila Mang Carpio ng mga gagambang gumagapang sa haligi ng kubo kung saan sila namamahinga. Kahit nagtatangan ang mga yon ng ganun kalakas na sabulag, hindi pa rin ito nagagawang malusutan ng mga ito pagdating sa kakayahan ni Mang Carpio at Manong Duming na makasilay ng ganung nilalang. Bilang isa ring mambabarang si Mang Carpio, alam na alam niya yon. Noli, mukhang hindi yata sumasapit ang gabi . Gumagalaw na sila. Sabihan mo si Duming at si Danilo na maglalakad na muna tayo sa labas. Wika ni Mang Carpio habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumabas doon sila Noli
upang magpahangin. Hindi pa man sila nakalabas ng kubo, agad naman silang sinalubong ng ilang mga panauhin na para bang ayaw silang hayaang makapaglakad sa kabuuhan ng baryo. Ninais lang naman nilang tanungin ito kung bakit ganon ang pagtrato nila sa mga dayo. Mga Ginoo, maglalakad-lakad lang ho naman kami. Wala kaming gagawing masama dito. Maaari bang huwag niyo na kaming sundan? Tanong ni Mang Carpio sa mga lalaki. Masyadong mapanganib ang lugar na ito, mga Ginoo. Mas nakakasiguro na kasama niyo kami upang hindi kayo mapalagay sa peligro. Kayo din, baka magsisisi kayo. Sagot naman ng isang lalaki. Nang marinig nila Nuli ang mga sinabi nito, ninais lang naman nilang wag kumibo upang hindi na masyadong mahaba ang kanilang talakayan. Magaman na ilang silang kasama ang mga lalaking yon sa kanilang paglalakad, ninais pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang gawain sa baryo. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-iikot, mariin naman nilang tinandaan ang bawat daan sa lugar. Dahil kung sakaling magkagipitan, may alam sila na parte na maaring malusutan. Kinakalkula na rin nila sa kanilang mga isipan ang layo nito sa kanilang tinutuluyan para kahit gabi man hindi ito magiging mahirap sa kanila na ito'y mapuntahan. Sa pagsapit ng takip silim, nagkaroon ng malaking salo-salo sa baryo. Siyempre, dahil sila ang dayo doon, inaasahan na nila na sila ang panauhing pandangal sa salo-salong ginanap ng mga mambabarang. Magaman alerto ang mga isipan nila, Mang Carpio, pinipilit pa rin nilang makibagay sa mga taong naroroon. Labis din ang pasasalamat nila Mang Carpio at Manong Duming dahil nagawa nilang maidaos ang pananatili sa lugar na yon. Matapos ang naganap na salo-salo, gutom na gutom noon sila dahil sa hindi sila kumain sa kabila ng napakaraming pagkaing nakahanda sa mesa. Bukod kasi sa iniwasan nila ang mga barang na makapasok sa kanilang sistema, umiwas din sila sa maaaring lason na iniwan ng mga ito. Habang naglalakad sila papawi sa kanilang tinutuluyan, may isang lalaki na hinawakan ang kanilang mga kamay. Paghawak nito sa kanila, tumitig ito ng saglit at biglaang umalis na hindi lumingon. Dahil sa pangyayaring yon, napatanong sila Nuli sa kanilang mga sarili kung bakit ito ginawa ng lalaki. Sa isip-isip nila, maaaring isang hudyat iyon ng mga mambabarang na alam na nito ang kanilang mga katauhan o di kaya hudyat ng pag-atake ng mga ito sa kanila. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring yon, ninais pa rin nilang tatlong maging mahinaon upang paghandaan ang pagsapit ng takip silim. Kinagabihan, habang panay ang kanilang pagtiis ng gutom, bigla namang nabaling ang kanilang mga atensyon sa mga taong naglalakad sa labas ng kubo ng kanilang tinutuluyan. Dahil sa maliwanag ang buong paligid noon, doon nila nakumpirma na ang ilan sa mga taong naroon ay merong hawak-hawak na mga sundang. Maya-maya pa, napatingin naman sila Mang Carpio at Manong Duming sa isa't isa nang makarinig sila ng dahan-dahang pagtulak ng pinto ng kubong kanilang pinagpapahingahan. Sa puntong yon, hindi na nakapagtimpi si Manong Duming
at mabilisan naman niyang pinalitaw ang kanyang tungkod habang nagsasabi ng, "Sino ba yan? May kailangan ba kayo? Natutulog na kami rito." Matapos nitong makapagsalita, ilang minuto din silang naghintay ng mga kasagutan. Ngunit wala man sa mga ito ang nagawang sumagot sa tanong ng kanilang maestro. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan na silang tumayo habang nilalabas ang mga nakatagong presensya sa kanilang mga katawan. Paglapit nila sa pinto, agad naman nila itong hinawi upang masorpresa ang mga nilalang na nagtatangkang pumasok. Subalit nang hindi pa man matuluyan mabuksan nila Manong Duming ang pintong yon, mabilisan naman ang pagpulasan ng mga nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Ilang minuto ang lumipas, walang taong tumambad sa kanilang harapan ng kubong yon, sa kabila ng hindi ordinaryong liwanag sa paligid. Nang hindi na nila maatim ang pakipaglaro ng mga mambabarang, doon na tinawag ni Manong Duming ang kanyang kasanggang dalupaho, maging ang alaga ni Mang Carpio. Tinawag na rin niya ang mga dambuhalang barang na siyang nagsisiwalat ng mga tinatago na kanilang presensya. Matapos nila itong gawin, ibininyag na rin nila Noli at Danilo ang kanilang mga presensya nang sa gayoy wala nang limitasyon ang kanilang pakiramdam sa paligid. Sa pagpatuloy ng kanilang pagmamasid sa buong paligid, doon na nila naramdaman sa kauna-unahang pagkakataon ang mga mambabarang na nakatago sa mga talahib. Karamihan sa mga ito ay nanlilisik ang mga paningin, habang ang ilan naman may mga dalang tungkod na may nakasabit na mga anit-alit. Napapansin din nila Noli na kahit binata o binatilyo ng mga mambabarang sa lugar, may dala-dala itong mga tungkod na para bang yun ang mga pinanggalingan ng kanilang mga kapangyarihan. Okay mga kermitanyo, pabang sa susunod na yugto. Sa bago sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng ating kwento. Huwag niyong kalimutang mag-like. Maraming salamat.